Hindi nga po mga idol naging maganda ang performance ng San Antonio Spurs sa pagkatalo kahapon laban sa Phoenix Suns matapos sila ditong matambakan, ma-shutdown ng husto ang kanilang big man na si Wembanyama. Bukod dyan, may nangyari rin namang hindi maganda sa kanilang rookie guard na si Dylan Harper nang magtamo ito ng injury sa umpisa pa lang ng laro. Napilitan nga itong umalis agad nang hindi maging maganda ang pagbagsak sa ginawang block attempts nito kay Nick Richards. At ayon sa balita, nagkaroon siya ng calf injury kung saan kinailangan itong magsuot ng walking boot at gumamit ng crutches papalabas ng arena. Kaya hindi na talaga maganda ang kalagayan ngayon ng kanilang rookie. Sa ngayon, wala pa rin namang maibibigay na kumpletong detalye ang Spurs sa sitwasyon ni Dylan Harper dahil sasailalim muna nga ito sa ilang mga pagsusuri ngayong araw para malaman kung hanggang kailan siya mawawala sa team at kung hanggang kailan siya makakabalik sa San Antonio Spurs dahil maganda ang tinatakbo ng kanyang karir ngayon. Samantala, alam naman nga ninyo na simula nang kunin ng Los Angeles Lakers si Jake LaRavia nitong off-season sa free agency, marami ang hindi natuwa since wala itong depensa at napaka-inconsistent nga daw sa shooting. Mas mabuti nga daw kung pinanatili na lamang nila sa lineup si Dorian Finney-Smith. Ngunit makalipas lamang ang 3 laro at 4 ngayong regular season, kinakaina ng mga fans at analysts ang kanilang mga sinabi noon kay LaRavia matapos itong magkaroon ng napakagagandang performance. In fact, nag-average nga si Jake LaRavia sa Lakers ng 13 points, 5.1 rebounds, 2.6 assists at 1.4 steals per game sa kanyang 60% shooting. Napakataas nito mga idol sa field goal percentage. Sobrang efficient sa opensa at depensa at lahat ng yan kanyang nagagawa habang siya ay kumukuha lamang ng $6 million per year malayong malayo sa kontrata noon ni Dorian Finney-Smith na mayroong $15 million sa kabila ng pagtatala lamang ng 8 points at 3.6 rebounds per game. Kaya worth it ang pagsugal nila kay Jake LaRavia ngayon.